Mi Amor Tales presents The Billionaire's Runaway Bride, written by Celestine Sandoval. I'm sorry. Tama sila. Hindi ako mabubuhay sa pagmamahal lang. Yun ang mensaheng ipinadala ni Joy sa dating kasintahan bago niya ito ininsyan sa kasal nila. Hanggang sa mismong araw ng kasal sa Huwes ay pinipigilan siya ng nanay niyang umalis para magpakasal. Ang sabi nito, huwag na raw niya itong gayahin na hirap ang buhay sa piling ng batugan niyang ama. Kung susuwayin niya raw ito, ay magiging magkatulad sila. At hindi lang yun. Itatakwil siya nito. Ngunit ito lang ang mayroon siya dahil matagal nang wala ang tatay niya. Sa huli, pinili niya ang ina. Ilang taon na mula noong huling beses na makita ni Joy ang dating nobyo. Matapos niyang talikuran nito, ay hindi na ito nagparamdam pa. At wala na rin siyang naging balita pa rito. Sa loob ng halos 6 na taon, ay nagbago na ang buhay ni Joy. May naipundar na siyang bahay, lupa, kotse at nagkaroon din ng maliit na negosyo. Ngunit tila may kulang sa kanya na hindi niya mawari kung ano. Mommy, can you teach me how to draw this? Usal ng 5 taon niyang anak na si Kian. Agad siyang napangiti at saka ito nilapitan. What do you want to draw, baby? Tanong niya rito, saka natutuwang inayos ang buhok ng anak. Oh, a tree? You want me to teach you how to draw a tree? Yes, Mommy. Kahit na masyadong abala sa negosyo, ay binibigyan niya pa rin talaga ng oras ang anak. Ayaw niyang magkulang siya rito sa pagpapalaki, lalo pat mag-isa lang siya nitong kinikilala na magulang. Habang tinuturuan ng kanyang anak ay hindi niya agad namalayan ang pagdating at pagpasok ng kanyang ina. Napansin na lamang niya nang marinig niya ang mga yabag ng paa nitong papalapit. Joy, pumunta ka muna dun sa shop. May mga naghahanap sa'yo. Anang mama niya. Kumunot ang kanyang noo at natigilan sa narinig. Ha? Naghahanap? Sino? Sunod-sunod niyang tanong, ngunit sa loob-loob niya ay tila may kutob na siya na kung sino ang tinutukoy nito. Hindi ko alam. Mga kontraktor yata yun. Yung mga lumapit sa'yo nung isang araw. Tugon ng kanyang ina. Ay, hindi talaga sila tumitigil. Inis na bulong niya sa sarili. Bakit ba hindi mo nalang ibenta ang lupa? Tanong ng kanyang ina kaya inis siyang napatingin dito. Ma, hindi ko ibebenta yun. Mahalaga sa akin yun. Paliwanag niya sa dismayadong tono. Alam niya kung saan na naman hahantong ang usapan, kaya inis na siyang tumayo at inayos ang mga gamit para puntahan ang shop. Mommy! Kinalabit siya ng kanyang anak at agad siyang napalingon rito. Is this right? Can I put apples on it? Napabuntong hininga na lang siya at nilapitan ng bata. Marahan siyang yumuko para kausapin ito. Kian, anak. Mommy has some things to do. Is it okay if Mamila will help you instead? Nilingon niya ang kanyang ina na ngayon ay halatang wala na sa hulog dahil sa sagot niya. Hindi na lamang niya binigyang pansin yon at muling nilingon ang anak. Yes, Mommy. Sagot ni Kian. Okay, good boy. Be good to Mamila ha. I'll be back. Bili niya at agad na nagpaalam para umalis. Mabigat ang kanyang loob na nagmaneho papunta sa shop. Sa totoo lang ay ilang beses na siyang kinumbinsi na ibenta ang lupa. Ang alam niya, may mga itatayong gusali sa likod ng shop at wala naman siyang magawa dahil hindi naman niya pagmamayari ang lupa sa likod. Ilang beses na niyang tinanggihan at ipinaliwanag na mahalaga sa kanya ang lupang yun, ngunit hindi siya tinitigilan ng mga ito. Agad niyang ipinarada ang sasakyan nang makarating sa shop. Hindi nga siya nagkamali. Sinalubong siya ng 3 kontraktor na halatang hinihintay ang kanyang pagdating. Papalapit pa lang ay nag-iinit na ang dugo niya. Talagang hindi siya tatantanan ng mga ito hanggat hindi siya pumapayag. I'm not selling this lot, maring sabi ni Joy nang makapasok. Gulat na napalingon sa kanya ang lahat. You heard me, right? Ilang beses ko bang dapat ulitin? Now, leave my shop, or else I'll call the police. Banta niya sa mga ito. Ang mga empleyado naman niya ay tila natakot rin sa reaksyon niya. Talagang hindi na siya nakapagtimpi pa sa inis. Kung pwede lang kaladkarin ang mga ito palabas ay ginawa na niya. Sinanyasan niya ang mga empleyado na palabasin ang mga bisita. Ngunit nagpumilit ang mga ito na kausapin siya.
Teka lang, ma'am. Sigurado na ba talaga kayong hindi niyo ibebenta ang lote? Napabuntong hininga siya sa narinig. Konti na lang ang pasensyang meron siya at mayayakap na niya ang mga ito sa leeg. Hindi niyo ba ako narinig? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Kasi ma'am, sayang naman. Usal pa ng isa at hindi naman siya makapaniwalang napatingin dito. Seriously? Pag-aari ko ang lupang to. Ako ang magdedesisyon. Itayo niyo lahat ng gusto niyong itayo dyan sa likod ng shop. Wala akong pakialam. Basta wag niyo rin akong pakialamanan. Ma'am, nagtaas po kasi ang offer ng boss namin. Bibilhin na raw ng 5 milyong piso ang lote niyo. Nanlaki ang mata niya sa narinig at hindi agad nakasagot. 5 milyon? Hindi makapaniwalang usal niya. Pansin niyang agad na nagkatinginan ang mga empleyado niya at sabay-sabay na napatingin sa kanya. Tila nangungusap ang mga mata ng mga ito. Halatang nalula rin sa narinig na offer. 5 milyon para sa 50 square meter na lupa? Kalokohan, sabi sa isip niya. At kung hindi pa raw po kayo papayag, pwede pa daw pong gawing 10 milyon, ma'am. At tuluyan na nga siyang hindi nakapagsalita. Talaga bang ganun na kadesperado ang boss ng mga ito na bilhin ang lupa niya? Napakalaking halaga nun. Hindi kaya may gintong nakabaon sa ilalim ng lupa? Baka naman magmimina pala ang mga ito sa ilalim ng shop niya, kaya ganun na lang kataas ang offer. May ibang dahilan ng mga ito at kailangan niyang malaman kung ano yun. Ma'am, sige na po. Kami ang malalagot pag hindi namin kayo nakumbinsi. Pakiusap naman ng isa pa. Ma'am, sobrang laki na po ng 10 milyon. Napakaraming lupa na po ang mabibili niyo. Baka nga po makapagpatayo pa kayo ng 3 shop. Dagdag pa nito. 10 milyon? Agad siyang napalingon sa pinto nang marinig ang boses ng kanyang ina. Gulat siyang napatingin dito. Bit-bit pa nito ang kanyang anak. Mami! Patakbong sabi ni Kian saka yumakap sa kanya. Ma, anong ginagawa niya rito? Pabulong na tanong niya sa ina, ngunit napako ang mga tingin nito sa mga kontraktor na kausap niya. Totoo ba? 10 milyon? Nagningning ang mga mata nito nang tumango ang isa sa mga bisita. Nilingon siya ng kanyang ina at hinapit palapit. Anak, baka naman pwede mong pag-isipan yan. Pabulong at malambing na sabi pa nito. Ma! Hindi makapaniwalang tugon niya. Joy, ang laking halaga nun. Saan ka makakarinig ng ganong kalaking halaga para sa kapiranggot na lupang ito? Pabulong na giit nito. Nakalimutan niyo ba kung kanino galing tong lupa, ma? Ma, tumatanaw lang ako ng utang na loob. Sabi niya. Mababakas naman sa itsura ng mami niya ang pagkayamot. Ako na ang bahalang magpaliwanag doon. Bulong nito. Hindi ko ibebenta ang lupa. Walang emosyon na sabi niya. Hindi makapaniwalang napatitig sa kanyang ina. Nahihibang ka na ba? Sinasayang mo ang oportunidad na to, Joy. Napailing na lang siya sa narinig. Hindi ako bulag sa pera. Sabi niya at agad na nagtungo palabas hawak ang anak. Inis niyang nahampas ang manibela ng sasakyan nang makapasok siya sa loob nun dahil sa pagpipigil ng inis. Sino ba kasi ang nasa likod ng pagpapatayo ng gusali na yan? Tanong niya sa isip. Naikuyom niya ang kamao. Wala siyang mapapala sa akin. Hindi ko kailanman ibebenta ang lupa. Mommy, are you okay? Nilingon niya ang anak na nagtatakang nakatingin sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin at humugot ng malalim na hininga bago muling nilingon ang anak. At saka pilit na ngumiti. I am, baby. Don't worry. Halos pabulong na sabi niya, saka hinalikan sa noo ang anak. Let's go home. I'll teach you to draw. Sabi niya, saka agad na nagmaneho pa uwi. Ilang linggo ang lumipas, naging tahimik naman ang shop ni Joy. Hindi na rin bumalik ang mga bisita para kulitin siya sa gusto ng amo ng mga ito. Sinisimulan na rin ang paggawa ng gusali sa likod ng kanyang shop. Ma'am, ilang linggo na pong mababa ang sales ng shop. Malungkot na lumapit ang isa sa mga empleyado niya, sabay pakita ng sales data nila nito mga nakaraang araw. Kung hindi ito magbabago hanggang sa mga susunod pang linggo, baka malugi na po tayo. Hindi siya nakaimik sa narinig. Alam niya ang rason kung bakit hindi na dinadayo ang kanyang munting shop. Yun ay dahil sa ginagawang construction sa likod.
Masyadong delikado dahil hindi naman ganun kalaki ang pagitan sa kanila ng construction. Isang pagkakamali ay disgrasya ang posibleng mangyayari. Ma'am, hindi naman po sa nakikialam pero kung mahal niyo po talaga ang negosyo niyo at gusto niyong mas lumago pa ito, mas maigi sigurong ibenta niyo na lang tong lupa at humanap ng mas maayos na lilipatan. Kasi talagang delikado na, ma'am eh. Nababahala na rin kami na baka may kung anong bumagsak mula sa tinatayo nila. Mas malaking problema yun. Don't worry, gagawa ko ng paraan to. Sabi niya sa empleyado. Ma'am, ito nga po pala yung numerong ibinigay ng mga contractor. Baka raw sakaling magbago ang desisyon niyo. Pwede rin po kayong pumunta dyan para makipagkasundo. Kumunot na o siyang napatingin sa empleyado at sa hawak nito. Saka ito tiningnan ng masama. Napakamot na lang ito sa batok, saka nahihiyang umalis sa harap niya. Hindi niya malaman kung ano ang nararapat na gawin. Hindi siya makapagdesisyon kung ibebenta niya ang lupa para maisalba ang maliit niyang negosyo. Alam niyang sobrang laki ng 10 milyon. May parte pa sa kanyang gustong i-grab ang pagkakataong yon, ngunit may parte rin sa kanyang nagsasabi na hindi nararapat. Dahil sino ba naman ang tangang bibili ng 50 square meter na lupa sa halagang 10 milyon? Nag-iisip ba ang taong yun? Huminga siya ng malalim at muling itinuloy ang ginagawang pag-aayos sa shop. Lumipas ang ilang pang araw ay isa-isa nang nagsialisa ng mga empleyado niya. Nakakalungkot. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito, pero alam niyang kaligtasan ang nasa isip ng mga ito. Isa pa ay mukhang palugin na rin ang kanyang shop dahil halos wala nang pumupunta roon. May mga tao rin na malapit sa kanya ang nangungumbinsi na umalis na roon dahil delikado na masyado. Mukhang kailangan na niyang magdesisyon at gumawa ng paraan para maisalba ang kanyang negosyo at mga natitirang tauhan. Mabigat man sa loob, ay nagdesisyon si Joy na puntahan na kinabukasan ang may-ari ng pinapatayong gusali sa likod. Gusto man niyang tawagan na lang ito, ay naisip niyang mas maigi na mapag-usapan ng personal ang mga bagay-bagay. Para na rin hindi siya ma-scam at maging malinaw ang usapan. Napalunok na lang siya at nakaramdam ng matinding kaba habang nakatingala sa entrada ng kumpanyang bibilis sa lote niya. Matagal pa bago siya pinapasok ng mga gwardya. Hello, ma'am. Good morning. How can I help you? Do you have an appointment? Tanong ng receptionist sa desk nang makalapit na siya rito. Agad naman siyang napatingin sa card na hawak, ngunit walang anumang pangalan ng tao ang nakasulat roon. Can I talk to the owner? Tanong niya. Kumunot naman ang noo ng receptionist. Owner? Nagtatakang tanong nito. I mean, ng CEO niyo. I just need to negotiate things. Dagdag niya pa at sinubukang pakalmahin ang sarili. First time niyang makapasok sa ganong kalaking kumpanya at hindi niya alam kung tama pa ba ang mga pinagsasabi niya. CEO, ma'am? Gulat na tanong ng receptionist. Yes, I have here his calling card. Ibinigay sa akin to para makausap siya. Kunwari ay hindi kabalong sabi niya. Kinuha yun sa kanya ng receptionist at nakita niyang may ibinulong ito sa katabi. Tila parehong gulat ang reaksyon ng mga ito. Saglit lang po, ma'am. Iko-confirm muna namin sa secretary. Anang isa pang receptionist. Can I have your name, please? For confirmation lang po. Joy Del Valle. Sagot niya. Tumango ito saka may kinausap sa telepono. Hindi naman niya marinig ng maayos ang usapan, kaya sinubukan na lang niyang igala ang paningin sa paligid. Ang laki talaga, sabi niya sa sarili. Magtataka pa ba siyang afford ng kung sinong may-ari nun ang magbayad ng 10 milyon para sa kakarampot niyang lupa? Ang mayayaman nga naman talaga. Baril lang sa kanilang 10 milyon. Pabulong niyang sabi. Napakarangyang tingnan ng El Grande Corp. Naengganyo pa ang mga mata niya na maglakbay dahil katulad ng maliit niyang negosyo ay isa ring clothing business ang El Grande. Ilang minuto siyang naaliw sa pagtingin-tingin nang kausapin siyang muli ng receptionist. Excuse me, ma'am. Please follow me. Sabi nito. Let's go, Miss Del Valle. Tumango siya at sumunod dito. Hindi niya mapigilan na humanga sa bawat pasilyong dinadaanan nila. Parang gusto niya tuloy na pag-igihin pa ang shop niya para balang araw ay siya naman ang makapagpatayo ng ganon.
Sumakay sila ng elevator at tahimik lang ang receptionist na kasama niya. Gusto niya sanang tanungin ito na kung ano-ano. Ngunit, mukhang wala itong balak na kausapin siya. "Are you Miss Joy Del Valle?" Tanong ng sekretary ng CEO nang lapitan nila pagbaba nila mula sa elevator. Tumango siya. "Mr. Almazan is waiting for you inside." Natigilan siya at umurong ang dila sa narinig. Ha? Tama bang narinig ko? Tanong niya sa isip. Hindi niya alam kung bakit. Sobrang tagal na nang huli niyang marinig ang apelyidong yon. Sa dinami-dami ng apelyido, ay Almazan pa. Hindi naman siguro related sa dati niyang kasintahan ang Mr. Almazan na yon. Natawa siya sa kanyang isip. Imposible. Bulong niya pa. Binuksan ng sekretary niya ang pinto ng opisina at iniwan siya sa napakalaking silid. Manghang-mangha na naman siya. "Didn't I get my instructions?" Halos mapatalon siya sa narinig na sigaw. Nakita niya ang isang lalaking matipuno na nakatalikod at may kausap sa telepono. Baka sa tono ng pananalita, ang galit sa kausap. Napalunok si Joy at marahang napaatras. "Fire him! I don't want to have idiots in my company!" Grabe naman, nakakatakot pala ang CEO. Sabi niya sa isip. Nakita niyang inis na ibinalik ni Mr. Almazan ang telepono sa bulsa nito at agad na nagtungo sa mesa nito, saka pabagsak na naupo. "Please, have a seat." Baling nito sa kanya. Magsasalita pa lang sana si Joy para bumati rito nang biglang umurong ang kanyang dila. Pakiramdam niya na mutla siya at muling binalot ng matinding kaba nang magtama ang mga mata nila. "Paulo?" Gulat na bulalas niya sa isip. Nanlaki ang kanyang mga mata. He was not related to her ex. He was her ex. Si Paulo na dati niyang kasintahan. Ang kasintahang hindi niya sinipot sa kasal noon ay kaharap niya ngayon. At siya pang may-ari ng El Grande Corp. "Miss Del Valle." Kunot noong tawag pansin ni Paulo sa kanya. Nanlalamig na napalunok siya sa tono nito. "You can have a seat." Teka, hindi ba siya nakilala nito? Bakit parang baliwala lang dito na makita siya? Bakit tila hindi man lang ito nagulat o nagtaka? Naguguluhan man at maraming tanong sa isipan, ay naupo na rin siya sa tapat nito. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang napalunok. Hindi niya maialis ang tingin sa lalaki. Ang dami niyang gustong itanong ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. "Okay, I'm expecting that you're here to accept my offer," sabi ni Paulo. "Is 10 million pesos enough?" Dagdag pa nitong tanong. Nagtamang muli ang kanilang mga paningin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit walang emosyon na mababakas sa mukha ng lalaki. Pakiramdam niya hindi niya kilala ang kaharap niya at ganun din ito sa kanya. Pau? Halos pabulong na usal ni Joy at wala man lang nagbago sa blangkong ekspresyon ng lalaki. Narinig kaya siya nito? Oo, nagkukunwari lang na hindi. "Okay, I'll make it 12. Imbes ay sabi nito. "Is this enough?" Ha? Sabi niya at agad na umiling. Naguguluhan siya sa mga nangyayari kaya nawawala siya sa sarili. Nais pa sana niyang magsalita nang may babaeng biglang pumasok sa opisina. Dire-diretso ito sa sofa at pabagsak na inihagis ang isang envelope. Baka sa itsura nito ang inis at galit. "Ah! This is too much!" Pag-aalboroto ng babae at napahilot pa ito sa sentido. Hindi na rin siya nakaimik pa at napatingin na lang dito. "They rejected my recent designs." Sigaw pa nito sa kanilingon si Paulo na ngayon ay kunot na ang noo. "What happened?" Tanong ni Paulo sa babae. "That Ferrer is really getting on my nerves. Masyado pabida." Parang bata na nagtantrums ang babae. Narinig ni Joy ang pagtikim ni Paulo. "What do you want me to do?" Tanong nito sa babae. Nakita niyang lumiwanag ang mukha ng babae sa narinig. Napansin niyang isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Tanggalin mo siya sa posisyon niya. I want that witch to suffer." Gulat na gulat si Joy sa naririnig niya. Ilang segundong katahimikan ang nangibabaw sa opisina hanggang sa muling magsalita ang lalaki. "Fine." Gulat na napaangat siya ng tingin. "Wow," sabi niya sa isip. Hindi makapaniwalang pinasadahan niya ng tingin ng dalawa. Hindi niya alam kung sino ang babae pero hindi naman yata makatarungan ang pabor na hiningi nito.
Tuwang-tuwa na napatayo ang babae mula sa kinauupuan. Really? You'll do that for me? Lumapit to sa silya ni Paolo at tumango naman ang huli bilang tugon. Ngunit bakas sa mukha nito na napilitan lang ito. OMG! Thank you so much, hon. Akmang hahalik pa ang babae ngunit nakita niya na agad inilayo ni Paolo ang pisngi nito. Gustong matawa ni Joy ngunit mabuti na lamang ay napigilan niya yon. So, Miss Del Valle, okay na ba tayo sa 12 million pesos? Baling sa kanya ni Paolo. Napansin niyang napairap sa kawalan ng babaeng tumawag ng hon kay Paolo dahil sa pagkapahiya. Hindi siguro nito napansin na may ibang tao sa loob ng opisina. Wait! You're not allowing people in your office! Bulalas ng babae sa kagulat na pinasadahan ng tingin si Paolo. Oh, come on! What's happening? Hindi nga makapasok ang sekretarya mo dito. Who is she? Marte pang tanong nito, saka muli siyang nilingon. Maya-maya pa ay tila may naalala ito. Oh, you're the owner of that shop? I see. By the way, I'm Ib Marquez, his fiancé. Pagpapakilala nito, saka nakangiting nilingon si Paolo. So, what took you so long to decide? Oh, I get it. Bigla ay sabi ng babae. You're waiting for an increase? Eve, stop it! Maotoridad na saway ni Paolo kay Eve na fiancé pala nito. Why? I know how the business world works. I would do that also. I said stop! Nagbabantang sabi ng lalaki kaya nanahimik na si Eve. I will send you the payment as soon as we reach an agreement. Ang mga abogado na ang bahala makipag-usap sa iyo para sa kontrata. Pagdidismiss ng lalaki at iniabot ang isang calling card sa kanya. You may go now. Kinuha niya yon at dire-diretso nang nagtungo palabas. Wala sa sarili siyang naglakad papasok ng elevator. Hindi niya alam kung totoo ba ang lahat ng nangyari at wala rin siyang maintindihan. Si Paulo ba talaga ang nakaharap ko? Pabulong na tanong niya sa sarili sa kamarahang napahawak sa dibdib. Ma'am, saang floor po kayo? Tanong ng empleyadong kasabay niya sa elevator. Hindi niya napansing hindi niya papalayon napindot sa sobrang pagiging disoriented. Ground floor. Sabi niya saka nahihiyang napangiti. Ma'am, galing po ba kayo sa opisina ni Mr. Almazan? Kunot noo siyang napalingon dahil sa bigla ang tanong nito. Yes, why? Nagtatakang tanong niya rito. Wala naman po. Nakakagulat lang kasi wala pa siyang ibang pinapapasok doon, maliban sa fiancé niya. Sagot ng empleyado at muli na naman niyang naalala ang parehong sinabi ni Eve kanina sa opisina. Kaano-ano po ba kayo ni Mr. Almazan? Pinsan po ba? Ha? Nauutal niyang tanong. Nako, pasensya na po. Ang dami kong tanong. Huwag niyo na lang po sagutin. Hingi ng paumanhin ng empleyado. Hindi, ayos lang. Sagot niya. May pinag-usapan lang kami tungkol sa negosyo. Dagdag niya at agad na iniiwas ang tingin. At tumango naman ang babae bilang pagsang-ayon. Ilang segundo naman na natahimik ang kausap niya, kaya marahan niya itong nilingon. Pwede ba ako magtanong? Hindi na napigilan pa ni Joy ang sarili. Ang dami ng gumugulo sa isip niya. Tungkol saan po? Tungkol sana sa boss niyo. Bakit po? Ano po ang gusto niyong malaman? Tila nag-aalinlang ang tanong nito. Itatanong ko lang sana kung paano siya yumaman ng ganito. I mean, nanalo ba siya sa loto? Ibinenta niya ba ang kidney niya or ano? Sunod-sunod na tanong niya at gano'n na lang ang gulat niya nang bumunghalit ng tawa ang empleyado. Si Ma'am naman patawa! Sabi pa nito sabay tawa ulit. Buti na lang at hindi siya nahampas nito sa sobrang tuwa. Kahit siguro manalo ka sa loto, ma'am, hindi ka naman makakapagpatayo ng ganito kalaking kumpanya. Sabi nito na makabawi. Bata pa lang ay bilyonaryo na po yang si Mr. Almazan. Ha? Gulat na tanong niya. Anong pinagsasabi nito? Anong bata pa lang ay bilyonaryo na? Opo, ma'am. Medyo may pagkasutil lang daw yan si Mr. Almazan dati. Kaya napalayas ang chairman. Pero nung namayapa po ang chairman, pinabalik siya. Dahil kailangan siya sa kumpanya. Kwento nito. Nako, ang laki ng pinagbago niya, ma'am. Nung namayapa ang chairman, sobrang nagseryoso si Sir Paulo sa pagpapatakbo ng kumpanya. Samantalang dati halos kalad ka rin pa yan para lang pumunta rito. Pero yun nga lang, naging masungit, mabilis na magalit.
Nakakatakot i-approach. Pogi pa naman. Hindi siya nakapagsalita sa mga narinig. Pakiramdam niya gumagawa lang ng kwento ang empleyado. Hindi siya naniniwala sa mga sinabi nito. Halos 3 taon niyang naging nobyo ang tinutukoy nito, ngunit wala man lang itong nabanggit kahit isa sa mga narinig niya ngayon. Inilihim ba yun ni Paolo sa kanya noon? Ngunit bakit? Paano nangyari yun? Paano nagawang itago ni Paolo ang lahat ng yun sa kanya? Makalipas ang mahigit 1 linggo ay agad na nagtungo si Joy sa kanyang shop upang magsimula ng magligpit. Mabuti na lamang at may kakilala siyang tumulong sa kanya na makahanap agad ng malilipatan. Habang abala sa ginagawa ay napansin niya na tila may pumasok sa pinto. Sarado ho kami. Aniya na hindi man lang tinapunan ng tingin kung sino man ang pumasok at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Narinig niyang nagpatuloy ang mga yabag papasok kaya kunot-noo siyang lumingon. Surprise! Adrian? Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong at natawa naman ang lalaki sa naging reaksyon niya. Hindi ka ba natutuwa na umuwi ako? Tanong nito pabalik at ngumuso pa na parang bata. Hindi niya malaman kung maiinis ba siya o mandidiri sa pinaggagawa nito. Anong matutuwa? Nung nakaraang buwan ka lang naman umalis papuntang Canada. Pambabara naman niya rito. Kahit na, hindi mo man lang ba ako na-miss? Nangaasar pa na tanong nito at ipinatong ang muka sa magkabilang palad para magpa-cute. Tigilan mo ako, Adrian, ha? Marami pa akong ginagawa. Sita niya rito. Ito naman, ang sungit-sungit agad. Kararating ko lang eh. Inis na asik nito. Napailing na lang si Joy. Teka, ano bang nangyayari? Bakit nagliligpit ka ng mga gamit sa shop? Tanong pa nito. Lilipat na ako. Binili na tong lupa. Walang ganang sagot niya. Muli na naman niyang naalala ang pag-uusap nila ni Paolo. Inis siyang napapikit at tinanggal ito sa kanyang isip. Ayaw na niyang maalala pa yon. Ha? Bakit binili? Bakit may pinagbili? Sunod-sunod na tanong pa nito, kaya inis niya itong tinapunan ng tingin. Alam mo, umuwi ka na. Sinasayang mong oras ko. Tumayo siya at sinubukang kaladkarin si Adrian palabas. Natatawa naman itong nagpakaladkad, kaya mas lalo lang siyang nainis. Sige na, alis na ako. Pumunta lang naman ako rito dahil pinapasabi ni Mama na imbitahan kita bukas. Ha? Umuwi rin si tita? Gulat na tanong niya. Malaki ang utang na loob niya sa mama ni Adrian, sapagkat isa ito sa mga tumulong sa kanya na maipatayo ang kanyang maliit na negosyo. Ito ang dahilan kaya hindi niya maibenta-benta ang lupa. Dahil regalo ito nun sa kanya. Hindi naman siya pinagbawalan nitong ibenta ang lupa dahil kanya na yon. Pero nakakahiya pa rin na hindi niya yon naipaglaban. Hindi naman siguro magagalit ang ginang kapag sinabi niya rito ang dahilan kung bakit niya kailangang isuko ang lupa. Oo nga, sagot sa kanya ni Adrian. Asahan kita bukas ha. Teka, ano bang meron? Maliit na selebrasyon lang sa pag-uwi ni Mama. Mga kakilala lang namin ang dadalo. Basta bukas ha, isama mo rin si tita, pati ang anak ko. Nangaasar na saad nito. Napaismid siya sa narinig. Nasanay na siya sa mga ganong biro ni Adrian, kaya hinahayaan na lang niya. Sige, susubukan ko. Yun! Sabi nito sabay pitik sa kanyang noo. Aray, ano ba? Sigaw niya sa napahima sa noo. Inis niyang tinapunan ng tingin ng lalaki ngunit tatawa-tawa lang itong tumakbo papunta sa sasakyan nito. See you tomorrow, bisungit! At nag-flying kiss pa ang ungas bago tuluyang umalis. Napabuntong hininga na lamang siya sa kakulitan ng lalaki. Kung tutuusin, malaki rin ang utang na loob niya kay Adrian. Naging malapit sila sa isa't isa dahil na rin sa mga magulang nila. Isa ito sa mga tumulong sa kanya na magpalaki kay Kian. Parang ito na rin talaga ang nakalakihang ama ng bata. Kinabukasan, matapos makapaghanda ay sinundo nga sila ni Adrian. Mapangasar naman itong nagbigay puri sa suot niyang damit. Bagay pala sa'yo mga formal na bestide eh. Mukha kang madam. Madam? Anong madam? Madaming pinagdadaanan? Sabi naman niya. Tinawanan lang siya ng lalaki at umalis na rin sila para dumalo sa party ng mama nito. Hindi siya mahilig dumalo sa mga ganong kasiyahan, lalo pat wala siyang masyadong kakilala sa mga dadalo roon. Ganun na lang ang gulat niya. Nang pagkarating ay bumungad sa kanya ang isang engrandeng kasiyahan. Ang sabi mo maliit na selebrasyon lang, sabi niya kay Adrian. Maliit na selebrasyon lang naman yan.
Natatawang sagot nito at hindi na naman niya mapigilang mainis. Nanlambot ang tuhod niya sa kahihiyan habang pinagmamasdan ang mukhang mayayamang bisita. Hindi niya alam kung nababagay ba siya sa lugar na yon. Ganun pa man, hindi na siya nakapagreklamo pa dahil nagtuloy-tuloy na papasok ang kanyang ina. Let's go? Anyaya sa kanya ni Adrian. Tumango na lang si Joy at sumama sa lalaki papasok. Wala naman siyang choice dahil naroon na siya. Tuwang-tuwa naman ang ina ni Adrian na si Elisa nang makita sila. Mabuti naman at nakapunta kayo. Salubong ng ginang sa kanya. Pilit na napangiti na lang siya bilang tugon. Halina kayo, dito kayo umupo. Dagdag pa nito, saka sila iginaya sa isa sa mga pabilog na mesa roon. Nako, ang laki-laki na nakiyan ko. Tuwang-tuwang bati pa nito sa anak niya. Say something to mamita, anak. Ani Joy sa anak nang hindi man lang ito umimik. It's okay. Anyway, we need to discuss something. Makahulugan ang ngiti na iginawad ni Elisa habang nakatingin sa kanya. Gulat siyang napatitig dito. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya pa nasasabi rito ang tungkol sa shop. Tungkol sa kasal na ba yan? Natatawa at pabirong banat naman ng ina ni Joy. Agad na napalingon si Joy sa kanyang ina at inis itong sinita sa ilalim ng mesa. Palihim naman siyang pinanlakihan nito ng mata. Kitang-kita naman sa gilid ng mga mata niya kung gaano nakalaki ang ngiti ni Adrian sa usapan. Bakit? Wala namang masama sa sinabi ko, di ba? Sabi nito na tila naghahanap pa ng kakampi. Nako, tita, wala pa yun sa plano namin ni Joy. Aray! Reklamo ni Adrian nang sipain niya ito sa ilalim ng mesa. Ginawaran na lang niya ng pilit ng ngiti ang ina nito na natatawa na rin sa pinagagawa nilang tatlo. Gusto ko sanang pag-usapan yan kaso may mas maganda pa akong balita. Excited na sabi ng ginang. Kumunot ang kanyang noo at nakaramdam siya ng konting kaba. Ilang saglit pa ay napalingon ito sa gate at lumapad ang ngiti. Oh, ito na pala, sabi nito. Napalingon siya sa direksyong tiningnan ng ginang. Ganun na lang ang gulat niya nang makitang papasok si Paulo kasama ang nobya nito at 3 bodyguards. Napalingon na rin ang ibang bisita sa gawin ni Paulo dahil sa agaw pansin nitong entrada. Nagsimula naman ang mga bulong-bulungan at papuri sa paligid. Napalunok si Joy at agad na binalot ng kaba. Mabilis niyang iniiwas ang tingin bago pa siya mahagip ng tingin nito. Teka, pamilyar sa akin ang lalaking yan na. Narinig niyang bulong ng kanyang ina, saka siya gulat na nilingon nito. Siya ba ang dati mong... Mr. Almasan, Miss Marquez, I'm glad to have you here. Dinig niyang bati ni Elisa sa mga bagong dating. Diyos ko, siya nga! Pabulong na bulalas ng mama niya, ngunit hindi na niya yun pinansin pa. It's such an honor to see you back here in the Philippines, Mrs. Herrera. Ani Eve sa ginang, habang si Paulo ay marahan lang na yumuko bilang pagbati. Pansin niya sa kanyang tabi ang ina na hindi mapakali. Ang tindi pa nito kung makatitig kay Paulo. Tila kinikilatis ang buong pagkatao nito. Malapit yun sa naging reaksyon nung unang beses na makita ang lalaki makalipas ang ilang taon. Palihim niyang sinisita ang ina ngunit tila ayaw siya nitong pansinin. Napakamaling desisyon pala talaga na pumunta pa siya sa okasyong ito. Kung nalaman niya lang na magtatagpong muli ang kanilang landas doon, pinili na lang sana niyang manatili sa bahay. Mommy, wiwi! Bigla ay sabi ng anak niya na siyang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nataranta si Joy nang biglang magsalita ang kanyang anak. Mommy! Untag pa nito sa kanya. Ah? Teka. Tarantang usal niya at akmang tatayo na sana habang pilit na itinatago pa rin ang muka sa mga bagong dating. Ako na, sabi ni Adrian. Napalingon tuloy sa kanila sina Paulo. Ha? Ako na, tanggi ni Joy. Hindi, ako na. Pagpupumilit na lalaki. Tumayo ito at agad na sinamahan ng bata papuntang CR. Napapikit na lamang siya nang balingan siya ni Elisa. Oh, by the way, this is Joy Del Valle. Siya yung gusto ko ipakilala sa inyo. Excited na sabi ng ginang. Marahan siyang tumayo at binati ang mga bagong dating. Good eve, Mr. Almazan, Miss Marquez. Napipilitang bati niya sa mga ito. Siya ang sinasabi kong magaling na designer. She owns a small clothing business in this area, and I'm so excited to share her ideas sa kumpanya niyo. You won't regret it, Mr. Almazan, I swear. Papuri pa sa kanya ni Elisa.
Oh, I think I knew her, singit ni Eve. Di ba, Han? Dagdag pa nito. Lalong napayoko si Joy. Hindi niya nakita o narinig ang sagot ni Paulo. Oh, really? That's good to hear. Manghang sabi ni Elisa. Yeah, we just bought a property from her. A property? Binenta niyo ang bahay niyo? Tanong ni Elisa. Ganun na lang ang palalamig ni Joy. Hindi agad siya nakasagot at pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Kakausapin pa lang niya ang ginang tungkol doon. I'll check her designs later. Ani Paulo sa gitna ng katahimikan. Hindi niya alam kung iniligtas ba siya nito sa hot seat o talaga nagkataon lang. Marahang nag-angat ng tingin si Joy upang pasimping tingnan si Paulo. Excuse me. Dinig niyang usal nito sabay senyas na sasagutin ang tawag sa telepono. Mabuti na lamang at biglang nagbago ang usapan at napunta yun sa mga disenyo niyang ginagawa. Kahit papano, nakahinga siya ng maluwag. Matapos ang mahaba-habang usapan nila, sa wakas nakaalis na rin ang mga ito sa table nila. Umalis din saglit si Elisa para kausapin ang mga bisitang dumating. Hindi pa rin bumabalik si Adrian at ang anak niya, kaya naisip niyang sundan na ang mga ito sa loob ng bahay. Ngunit bago pa man siya makatayo, hinila siyang muli paupo ng kanyang ina. Ano, wala kang sasabihin? Di ba si Paulo yun? Pabulong na sabi ng kanyang ina. Eh ano kung siya nga yun? Pabulong niya ring tanong. Sinikap niyang hinaan ang tinig dahil ayaw niyang may makarinig sa kanila. Bakit? Anong nangyari? Mayaman na siya ngayon, ganun? Sunod-sunod na tanong nito. Ma, hindi ko alam. Inis na sabi niya sa ina. Wala akong alam. Pati ako nagulat din, kaya pwede ba? Huwag niyo na akong tanungin. Sagot niya sabay tayo. Hindi niya maipaliwanag ang inis na nararamdaman ng sandaling yon. Tila bumalik sa isip niya ang lahat ng masasakit na salitang sinabi ng ina para lamang layuan niya si Paulo noon. Muli niyang naalala kung paano siyang itinakwil nito dahil ang pinili niyang lalaki ay walang kayang patunayan sa buhay. Yun nga lang, kalaunan, nagpadala siya sa mga sinabi nito. She'll listen to her mother and left Paulo on the day of their wedding. Joy! Halos mapatalon siya sa gulat nang may lumapit sa kanya. Sa lalim ng iniisip niya ay hindi na niya namalayang nandun si Adrian. Oh, Adrian? Nasa si Kian? Tanong niya nang mapansin na hindi nito kasama ang anak. Nasaan ang bata? Hindi ko alam. Bigla na lang nawala sa paningin ko eh. Kanina ko pa nga hinahanap. Halatang kabado na sabi nito. Ano? Agad siyang nakaramdam na matinding kaba sa narinig. Huwag ka mag-alala. Pinapahanap ko na siya sa mga kasambahay namin. Malit lang tong bahay. Mahanap ko rin siya. Pagpapakalma sa kanya ni Adrian. Ngunit hindi pa rin siya mapakali. Tumulong na rin siya sa paghanap. Halos nalibot na nila ang buong bahay, ngunit hindi rin nila makita si Kian. Hindi niya maiwasang kabahan dahil medyo may kalakihan din ang bahay ni na Adrian. Idagdag pa na hindi niya kilala ang mga naroroon ngayon. Akmang tatawagan na niya si Adrian para sabihin dito na hindi niya pa rin nakikita ang anak, nang biglang may marinig siya sa kung saang sulok. Hinanap niya agad kung saan yun nanggaling. It's unhealthy. Anang lalaking nakatalikod. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang anak niya at ang lalaki. Nakadama siya ng relief. Lalapit na sana siya ngunit agad ding natigilan nang makita kung sino ang kausap ng bata. It's chocolate! Ani Kian kay Paulo habang patuloy na kagat-kagat ang malaking chocolate na hawak. And? Tanong ni Paulo habang pinapanood ang bata na patuloy pa rin kumakain. It's healthy! Sagot ni Kian. Hindi malaman ni Joy kung ano ang dapat niyang maramdaman sa nakikita niya. Nanlambot siya sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ng dalawa. Tila bigla siyang naging emosyonal na makita magkasama ang mga ito. Napatakip na lang siya sa kanyang bibig upang pigilan ang sarili na maiyak. It's not. Seryosong sagot ni Paulo. Halata sa tono nito ang pananaway. How can you say that chocolates are healthy? Chocolate is made of cocoa beans. Beans are healthy! Sagot ng bata sa inosenteng tono at nagpatuloy sa pagkain. You want? I have a lot here. Anito sabay abot ng chocolate kay Paulo. Nakagat niya ang labi nang makitang napangiti si Paulo sa sinabi ni Kian. But, don't tell mommy, okay? Beans are healthy for her. Sabi pa ng anak niya.
Really? Amused na tanong nito sa bata. Yes, but I know it isn't. But mommy knows best. That's why I don't eat in front of her. At doon nga tuluyang napahalakak si Paulo. Lalong napangiti si Joy at hindi niya maiwasang maging emosyonal sa nasasaksihan. Masayang nag-uusap ang dalawa nang bigla na lang dumating si Adrian. Kian! Sigaw nito at tila galit ang tono. Agad itong nagtungo papalapit sa bata saka ito inilayo kay Paulo. Anong balak mong gawin sa bata? Pagalit na sabi nito kay Paulo na ikinagulat ni Joy. Bigla siyang naalarma sa inaskan nito, kaya agad siyang lumapit para pigilan ng lalaki. Adrian, ano ba? Inis na saway niya sa lalaki. Kanina pa natin hinahanap si Kian, tapos nandito lang pala kasama ang isang to. Anito, saka galit na tinapunan ng tingin si Paulo. Hinila niya si Adrian dahil mukhang susugod na ito ng away. Tama na, tama na! Hindi mo kailangang mag-react ng ganyan. Pagpapakalma niya rito. Wala namang nangyaring masama sa bata. Dagdag pa niya ngunit tila mas lalo lang itong nagpainit sa ulo ng lalaki. Wala pa! Napapikit na lang si Joy sa kahihiyan. Diyos ko, hindi niya ba kilala kausap niya? Ani niya sa isip at kung kaya lang niyang kaladkarin si Adrian palayo ay ginawa na niya. Please, tumigil ka na. Ang OA mo na. Naiinis na niyang sabi sa lalaki. Mabuti na lang at medyo kumalma ito. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Nilingon niya si Paulo para sana humingi ng tawa dito nang biglang magtama ang mga mata nila. Pasensya na, sabi niya rito, sabay iwas ang tingin. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang baliwalain pero hindi niya magawa. Kaya napapikit na lamang siya upang pakalmahin ang sarili. It's but your responsibility to watch after your child. Malamig na sabi nito kaya muli siyang nagangat ng tingin. Parang kumirot bigla ang puso niya sa narinig. Napatingin siya sa kanyang anak at nakitang nakatitig lang din ito kay Paulo. Noon lang niya napansin na may mga nuisance si Paulo na namana ni Kian. Bukod pa rin ay mas magkahawig ang dalawa. What's happening here? Sabay-sabay silang napalingon sa biglang pagsulpot ni Eve mula sa kung saan. Is there any problem, hon? Tanong nito kay Paulo sabay kapit sa braso ng huli. Nagiwas ang tingin si Joy saka humugot ng hangin para pakalmahin ang sarili. Nothing. I received an urgent appointment with Mr. Alejandro. We have to go. Ani Paulo saka na unang maglakad palayo. Napakapit na lang si Joy sa dibdib nang tuluyan ng makalis ang dalawa. Hindi niya mawari kung saan nanggagaling ang kaba. Nakakapanibago. Hindi niya maintindihan. Dahil ba sa kahihiyan na ginawa ni Adrian? O dahil sa kaharap ng anak niya, ang totoo nitong ama? Natapos ang gabing yun na malalim ang kanyang iniisip. Tila nawala na siya ng gana para makihalubilo sa iba. Nagsinungaling na lamang siyang sumama ang kanyang pakaramdam para makauwi na agad. Ilang araw ang lumipas at tila hindi pa rin naging payapa ang isip ni Joy. Pinipilit naman niyang alisin sa kanyang isipan ang mga bumabagabag sa kanya, ngunit hindi yun naging madali, lalo pat ang anak niya ay bigla na lang naging curious at nagtatanong kung sino ang ama nito. Ginawa na niya ang lahat-lahat upang hindi na muling magkrus ang landas nila ni Paulo. May natanggap siyang offer mula sa kumpanya nito base sa rekomendasyon ni Elisa. Ngunit tinanggihan niya yun. Ate Leia, nasan si Mama at Kian? Tanong niya sa kanilang kasambahay nang madatnan niya na wala sa bahay ang maglola. Umalis po, ma'am. Hindi ko po alam kung saan pumunta. Sagot naman ng kasambahay. Agad niya kinuha ang cellphone para tawagan ang ina, ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Kanina pa ba sila umalis? Tanong niya at nagsimula ng mataranta. Hindi inilalabas ng ina niya si Kian nang walang permiso niya. Opo, pag-alis niya po sa bahay saka sila umalis. Parang nagmamadali pa nga po eh. Nagmamadali? Kunot ang noo niyang tanong. Ay ma'am, bago po sila umalis narinig ko po na kausap ni Madam si Kian tungkol sa tatay niya. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Mabilis na siyang sumakay sa kotse. Tama nga ang kutob niya. Ilang araw na rin siyang kinukulit ng nanay niya na kausapin si Paulo. At baka may maibigay itong kung ano man sa bata. Kesyo kailangan din daw makilala ng bata ang ama nito. Siyempre hindi siya pumayag dahil alam niya ang takbo ng utak ng kanyang ina. Kapag perang usapan, alam niyang mangangati talaga ito.
lalo pat nalaman nito ang estado ng buhay ngayon ni Paulo. Pero ano ang karapatan niyang manghingi ng sustento kung siyang nangiwan? Ang kapal naman ng mukha niya kung bigla na lang niyang sasurpresahin si Paulo at sasabihin ditong may anak sila dahil lang nalaman niyang mayaman pala talaga ito. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nadarama habang nagmamaneho papunta ng El Grande. Binilisan niya pa ang kanyang pagpapatakbo. Kuya, may pinapasok po ba kayong matanda rito at bata? Tanong agad niya sa gwardya pagdating. Bakit po, ma'am? Tanong din ito. Pamilya ko sila. Mabilis niyang sagot. So, meron po ba? Pinapasok niyo po ba? Hindi siya mapakali. Hindi po namin sila pinapasok, ma'am. Sagot naman ng isa pang gwardya at nakahinga siya ng maluwag. Pero nakita po sila ni Ma'am Eve rito sa labas eh. Mukhang magkakilala naman po sila. Magkasabay nga pong umalis. Nanlambot si Joy sa kanyang narinig. Wala sa sariling bumalik siya sa kanyang sasakyan at napasubsob na lang sa manibela. Sa oras na may makaalam na anak ni Paolo si Kian, paniguradong malaking gulo ang kahahantungan nun, lalo pa ngayong ikakasal na si Paolo kay Eve. Ipinagdasal na lamang niyang sana, nagbago ang isip ng kanyang ina at wala itong ginawa o sinabing kung anuman kay Eve. Kung totoong magkasama nga ang mga ito ngayon. Diyos ko, ikaw nang bahala. Naiuusal na lamang niya habang nagmamaneho. Umuwi si Joy at hinintay na lamang ang pagdating ng maglola. Saan kayo nagpunta? Pigil lang inis na tanong niya pagdating ng ina. Baka sa itsura nito ang gulat at kaba nang makita ang pagsalubong niya. Nilingon niya ang kaniyang anak na ngayon ay napakarami ng bitbit na laruan. Ate Leia, pakiakyat muna si Kian sa kwarto niya. Mataas ang tono na utos niya sa kasambahay at taranta namang inakay nito ang bata palayo. Saan kayo galing? Tanong niya sa ina nang sila na lamang dalawa. Balisa naman itong napatingin sa kanya. Diyan lang sa tabi-tabi. Bakit? Tabi-tabi? Saan tabi-tabi yan? Sa El Grande? Diretsong tanong niya na mas ikinagulat ng ina. Hindi ito sumagot at mas lalo siyang naggitngit sa galit. Napapikit siya ng mariin at napakuyom ang mga kamao. Ma! Kahit ngayon lang! Usal niya habang nakatitig sa ina. Kahit desisyon lang para sa anak ko. Huwag mo akong pangunahan at pakialamanan. Hinayaan ko kayong diktahan ang buhay ko dati kasi naniwala akong alam niyo kung ano ang mas makabubuti para sa akin. Mariin siyang lumunok at sunod-sunod na ngang tumulo ang kanyang mga luha. Ngayon, hindi ko kayo binigyan ng karapatan para pangunahan ako sa mga desisyon na may kinalaman sa anak ko. Kailangang malaman ng batang totoo, Joy! Giit naman ng ina niya. Dahilan para umawang ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Talaga bang yung batang inaalala mo, ma? O yung perang mahutot mo? Isang malakas na sampal ang natanggap ni Joy mula sa ina. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang pisngi na sandaling yon. Kita niyang nanginginig ang mga kamay nito sa galit. Anong klaseng anak ka? Sumbat nito sa kanya. Anong klase ka ring ina? Pabalang niyang sagot. Anong klase kang ina para kontrolin mo ang buhay ng anak mo? At anong totoo? Ang totoo ang gusto mong malaman ng apo mo? Na ikaw ang dahilan kung bakit hindi niya nakilala ang tatay niya. Na ikaw ang dahilan kung bakit lumaki siya na hindi buo ang pamilya niya. Desisyon mo yon! Sigaw ng mama niya. Desisyon mo yun, Joy! Oo, ma. Pero mininog mo ang utak ko. Tinakot mo akong itatakwil mo ako. Anong sabi mo? Magiging magkatulad tayo. Magsipaw lang na pang-asawa ko. O bakit ngayon? Gusto mo nang makilala siya ni Kian? Dahil nalaman mong may pera siya? Bakit? Ano bang nangyari sa buhay mo matapos kang makinig sa akin? Naging pariwara ka ba? Namuhay ka ba sa gilid ng kalsada? Di ba hindi? Di ba naging maayos ang buhay mo? Anito sa kanya at napailing naman siya. Naging maayos nga po ang buhay ko, ma. Pero hindi naging payapa ang isip at puso ko sa loob ng mga habang panahon. Ni minsan ba, naisip mo kung paano ko kinaya ang lahat ng to? Hindi yun dahil nakinig ako sa'yo. Para yun patunayan sa'yo na kaya ko. Na kahit ano pang desisyon ko sa buhay, kakayanin ko. Pinahira niya ang mga luhang kanina pa pumapatak mula sa mga mata niya dahil sa sobrang galit. Kaya pakiusap, ma. Wag mo na akong pakikilamanan sa mga desisyon ko, lalo na sa anak ko, dahil wala kang karapatan. Dagdag niya pa, saka tumalikod at nagtungo sa kwarto.
Hindi niya akalain na masasagot niya ng ganun ang ina. Ngunit tila may tinik na nabunot sa kanyang dibdib matapos ang sagutang yun. Ang mga salitang kinimkim niya ng ilang taon ay nakawala rin. Hindi niya alam kung ano ang mga nangyari sa pag-uusap ng nanay niya at ni Eve. Wala siyang balak pa na alamin yon at wala rin siyang balak na ipakilala ang anak sa tunay nitong ama. Ayaw na niyang makagulo pa ng buhay. Hanggat maaari, ilalayo niya ang anak niya sa kung anumang gulo. Ilang araw ang lumipas at hindi na nga sila nag-iimikan pa ng kanyang ina. Inaamin niyang medyo nakokonsensya rin siya, ngunit alam niya sa sarili niyang kailangan niyang gawin yun para malaman nito ang damdamin niya. Pero oo, may kasalanan din naman siya. Siya ang nagdesisyong tumakbo. Ma'am, ano pong bibilhin niyo? Nabalik lamang siya sa ulirat nang may kumausap sa kanya. Noon lang niya namalayan na nasa jewelry store pala siya. Napatingin siya sa mga singsing na nakalatag sa harap niya. Totoo ngang wala siya sa sarili niya. Gusto na lang niyang matawa dahil kung saan-saan na siya dinadala ng mga paa niya. Napatitig siya sa mga singsing saka mapait na napangiti nang maalala ang isang senaryo na matagal na dapat niyang kinalimutan. Nandito pa ba yung singsing na kulay gold? Yung may maliit na pusong diamante? Tanong niya sa sales lady. Marami pong ganyang singsing dito, ma'am. Pwede ko makita? Tanong niya. Agad na yumuko ang sales lady at naghanap sa estante ng disenyong sinasabi niya. Muling nalumbalik sa alaala niya ang mga panahong magkasama silang nagpunta ni Paulo roon para mamili ng kanilang wedding ring. Napangiti na lang si Joy nang mamataan niya ang singsing na sinubukan nilang bilhin sana ni Paulo noon, ngunit hindi natuloy dahil sa kakulangan sa pera. Masyadong mahal para sa kanila noon ang halaga ng singsing, kaya kahit gustong-gusto nilang bilhin, ipinagpaliban nila para sa mas mahalagang bagay. Magkano na to ngayon? Tanong niya sabay turo sa singsing. 25,000 pesos po, ma'am. Sagot ng sales lady. Nagulat siya sa itinas ng presyo nun. Naalala niyang dati ay nagkakahalaga lamang yun ng mahigit 10,000 piso. At take note, hindi pa nila ma-afford. Sorry po, mukhang nakareserve na po ito, ma'am. Bigla ay sabi ng sales lady. May bibili na? Yes po, ilang weeks na po itong nakareserve. Napatango na lang siya sa sagot nito. Wala namang dapat sana siyang bibilhin sa shop na yon. Pero dahil naroon na siya, ayaw naman niyang mapahiya sa pangabala sa sales lady. Naghanap na lang siya ng bibilhin. Ito na lang ang kukunin ko. Aniya sabay turo sa isang simpleng gold ring. Matapos sukatan ang kanyang daliri, umalis muna ang sales lady para kunin ang singsing na bibilhin niya. Habang hinihintay, ay inaliw na lang niya ang sarili sa pagtingin-tingin sa iba pang alahas doon. Napansin niyang may customer na dumating, ngunit hindi na niya ito binigyan pa ng pansin. I'm here to get my reservation. Dinig niyang sabi ng isang lalaki sa gilid niya. Wala pa sana siyang balak na lingunin ito, ngunit pamilyar ang boses, at nakita niyang kinuha ng isang sales lady ang singsing na nakareserve raw. Ganun na lang ang gulat niya nang makita si Paulo sa gilid niya. Nagtama ang kanilang mga mata at nakita niya rin sa mga mata nito ang pagkagulat. Ikaw ang nagpa-reserve niyan? Tanong ni Joy sabay turo sa singsing. Hindi agad nakasagot si Paulo at nag-iwas ng tingin kapag kuwan. Hindi maipaliwanag ni Joy ang nararamdaman ng mga sandaling yon. Tila may kirot sa kanya nang maalalang ikakasal na nga pala ang lalaki. Pero bakit? Bakit ang singsing na yun pa? Nalumo siya sa kanyang kinatatayuan at naiinis sa kanyang sarili dahil hindi niya maintindihan kung bakit naiiyak siya. Diyos ko, Joy, tigilan mo na ang kaoeyan mo. Maging masaya ka na lang para sa kanya, please. Aniya sa isip. I didn't expect to see you here. Ani Paulo, tumikim siya. Ako rin. Sagot niya sabay ngiti ng pilit. Ang tagal ng order ko. Sabi niya pa saka ngumiwi. Hindi niya alam kung bakit ang tagal bumalik ng mga sales lady. Nananadya ba mga ito? Congrats nga pala. Bigla ay usal niya para alisin yung awkwardness sa pagitan nila. Sinubukan niyang magtunog komportable. Kahit ang totoo, uwing-uwi na siya. Finally, you're getting married. Sana matuloy na. Napasinghap siya sa kanyang sinabi. Hindi niya alam kung bakit nasabi niya pa yun. Halatang nagulat din si Paulo kaya kunot noo itong napatingin sa kanya.
I mean, yeah, you deserve to be happy. Palusot niya. Naisip niyang mas mabuting manahimik na lang talaga siya at baka kung ano pang masabi niya. How about you? When will you get married? Mukhang hindi pa kayo kasal ng ama ng anak mo. Halos masamid siya sa tanong nito kahit wala naman siyang iniinom. Ha? Nako, wala pa yung sisip ko. Aniya sabay peke na natawa. Do you really hate marriage that much? Bigla siyang natigilan sa tanong ni Paulo. Pakiramdam niya nagbago bigla ang tono ng pananalita nito. O ibang bagay ang gusto mo? Marahan niyang nilingon si Paulo at matama naman itong nakatingin sa kanya. Kita niya sa mga mata nito ang magkahalong sakit at galit. Gustuhin man niyang magalit, wala siyang karapatan. Parang piniga ng paulit-ulit ang puso niya. Ilang segundo siyang nanahimik bago nagkaroon ng lakas na loob na magsalita. You know what? Before I made that decision, I only asked for one thing. Huminga siya ng malalim at sinubukang tingnan sa mga mata si Paulo. Na sana'y mapatawad mo ko. Mapait siyang napangiti habang pigil-pigil ang luhang nagnanais ng bumagsak. Pero hindi naman kita masisisi. I choose to leave without a word. Mabuti na lamang at dumating na ang sales lady para ibigay ang binili niya. I'm wishing you all the best. Aniya. Alam kong huli na pero sana mapatawad mo ako sa nagawa ko noon sa'yo. Pagtalikod niya sa lalaki, tuluyan na siyang naiyak. Sobrang bigat sa loob niya na matapos ang halos 6 na taon, ay ngayon lang siya nakahingi ng tawad. Alam niyang kulang pa yun, pero yun lang ang kaya niyang gawin. Lumipas ang halos 1 linggo, ay sunod-sunod na ang mga balitang nababasa at napapanood ni Joy tungkol sa kasal ni Paula at Eve. Hindi niya rin maintindihan kung bakit naririnig niya ang mga balitang yun mula sa mga customer niya sa shop. Parang nananadya ang pagkakataon. Karma yata yun sa kasalanan niya kay Paulo. Uy! Bongga raw ang kasal, besh! Hindi sa simbahan! Narinig niyang chismis ng isa sa mga kapapasok niya lang na customer. Pinilit na lang ni Joy na baliwalain ang mga ito. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Yan lang ang mga ginagawa niya noong mga nakarang araw. Inaamin niyang may mga panahong naapektuhan siya sa hindi malamang dahilan. Pero kahit naman umiyak pa siya ng umiyak o kaya ay maglupasay, ay wala naman din siyang magagawa. Isa pa, gusto na niyang maging masaya si Paolo at masaya na rin naman ang buhay niya. Masaya siya kasama lang ang anak niya. Plastik. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Hay! Inis niyang sabi at halos sampasin na ang keyboard sa harap niya. Okay lang po kayo, ma'am? Nag-aalalang tanong ng cashier niya at napapahiya na lang siyang ngumiti. Don't mind me. Aniya at muling itinuo ng tingin sa harap ng laptop. Sinubukan niyang mag-focus sa ginagawa hanggang sa matapos ang araw. Inabala na lang ni Joy ang sarili sa kanyang shop. Kahit ang mga damit na nakatupi ay tinutupi niya ulit para lang may gawin siya at hindi maiwang nakatunganga. Pag-uwi niya ay may nakahanda ng pagkain para sa kanya. Alam niyang nanay niya ang naghanda nun. Ilang araw na nito yung ginagawa kahit pa hindi na siya hinihintay ng mga ito sa hapunan dahil late na siyang umuwi. Ramdam niyang bumabawi ang kanyang ina sa matindi nilang pag-aaway. Inaamin niyang sobrang nakonsensya rin siya. Naghahanap lang siya ng tiyempo na makipagbati rito, pero pinipili niyang huwag muna sa ngayon dahil masyado pang magulo ang kanyang isip. Hindi lang naman itong may mali. Mas malaki ang pagkakamali niya at parang gusto niya na lang na may sisihin. Habang kumakain, napansin niya ang isang papel sa ilalim ng plato. Sulat yun mula sa nanay niya na agad naman niyang binasa. Anak, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Alam kong napakalaki ng kasalanan at pagkukulang ko sa iyo bilang ina. Inaamin ko nagkamali ako. Nagsisisi ako kung bakit ko ginawa ang bagay na yun. Masyado akong gutom sa pera. Pero sana anak, maisip mong ginawa ko talaga yung para sa iyo at sa apo ko. Siguro sumobra lang ako at hindi ko na inisip ang mararamdaman mo. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung lagi kitang pinangungunahan sa mga desisyon. Patawarin mo ako kung ipinaramdam ko man lang na wala ka ng ginagawang tama sa buhay mo. Sobrang nagsisisi ako, anak. Sana hinayaan kita sa mga gusto mo. Sana ay masaya at kumpleto ang pamilya mo ngayon. Anak, patawad. Ito na ang huling beses na
Pakikialamanan ko ang buhay mo. Gusto ko lang ituwid ang mga mali ko. Hindi ko alam kung tama ba o ano, pero kahit sa bagay na ito ay makabawi man lang ako. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina at hindi niya naman ito matanong dahil tulog na ito. Kaya nagpasya siyang kinabukasan na lang itong usisain. Kinabukasan ay nagising siya nang tumama ang sinag ng araw sa kanyang mukha. Sobrang nasilaw siya, kaya hiluman, agad siyang tumayo para takpan ng kortina ang bintana. Naupo siya sa silya para tingnan ang oras, at gano'n na lang ang gulat niya nang makitang mag-aalas 8 na ng umaga. Magbubukas na ang kanyang shop ngunit hindi siya agad nakakilos nang maalala ang sulat ng mama niya. Ito ang huling beses na pakikialamanan ko ang buhay mo? Aniya sa isa sa mga linyang naalala niya. Napangiwi siyang bigla. Ano namang kadramahan yun? Dagdag niya pa at natawa na lang. Siguro ay iyon na rin ang tamang araw na makipagbati siya. Ilang linggo na rin at hindi na yata maganda na paabutin niya pa yun ng buwan. Kahit naman ganun ang ugali ng kanyang ina, hindi niya kayang itakwil ito sa buhay niya. Siyempre, kahit mali, alam niyang siya rin naman ang iniisip nito. Pababa na siya ng pagsilip niya sa bintana, ay may nakita siyang isa pang sasakyan sa kanyang garahe. Pagbukas niya ng pinto ng silid, nakasalubong naman niya ang kasambahay na mukhang siya rin ang pakay. Ate Leia, may bisita? Nagtatakang tanong niya. Opo, nakangiwing sagot nito. Bisita ba ni Mama? Wala naman ako inaasahang bisita ngayon. Tanong niya muli at matagal bago ito umiling. Ayos ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Okay lang po. Si Adrian ba yan? Eh di ba nakaalis na ang isang yun pabalik sa Canada? Mas mabuti po sigurong puntahan niyo na lang sa baba. Natigilan siya nang makilala kung sino ang bisita. Mami! Tumakbo papalapit sa kanya ang anak saka ito yumakap. Ngunit nanatiling nakapako ang kanyang tingin kay Paulo. Anong ginagawa mo rito? Naguguluhan niyang tanong. Napansin niya ang suot nito na tila ba galing pa ito sa kasal? Agad siyang napatakip sa kanyang bibig. Naaalala niyang bigla na ngayon nga pala ang kasal nito. Kung ganon, anong ginagawa nito roon? Why didn't you tell me about Kian? Pansin sa boses nito ang galit. Marahan na napaatras si Joyce sa narinig. Agad na gumapang ang kaba sa kanyang katawan. Paano mo nalaman? Halos pabulong na tanong niya. Nanginginig ang mga kamay at paa niya ng mga sandaling yon. Is it even important now? Tugon nito. Joy, all this time, akala ko ay anak mo si Kian sa ibang lalaki. Kapansin-pansin ang pagkabasag ng boses nito. Mabilis na umiling si Joy. Ganun ba tingin mo sa akin? Sagot niya rito. You left without a word. What do you expect me to think? Anito at tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Joy. Akala mo ba nung umalis ka hindi kita pinahanap? I tried everything to find you. Tapos nakita ko may anak ka at kasamang lalaki. Ano pa ba sa tingin mo ang pwede kong isipin nun? Galit na sabi ni Paulo. I was actually waiting for you to come back. Kahit pakiramdam ko imposible na. I saw you having your own family and you seemed happy. So I tried giving up. Tila piniga ang puso niya nang makita ang luha na pumatak sa pisngi ni Paulo. Kahit kailan, hindi ako naging masaya na iniwan kita. Umiiyak na ani ni Joy. Sa loob ng halos 6 na taon, ibinuhos ko lang ang buhay ko para sa anak natin. Kasi akala ko sapat na yun para maibsan yung sakit na ginawa ko. Pero hindi. Hindi ko kailanman naramdaman na naging buo ako. Araw-araw ako nagsisisi at pinilit kong baliwalain lahat ng yan. Pero hindi ko magawa. Pinahiran niya ang luha sa pisngi ngunit patuloy lang ang mga yun sa pagtulo. Mami, bakit po kayo umiiyak? Singit ni Kian. Agad siyang napayuko at napagtanto na nasa tabi niya nga pala ang anak. Hindi siya nakaimik. Napatitig na lamang siya sa bata at mas lalong napaiyak. Mommy, stop crying na! Tila naiiyak pa na alo ng bata sa kanya, saka hinila-hila ang laylayan ng kanyang damit. Marahan siyang yumuko at pinagpantay ang mukha nila ng anak. Ginawaran niya ito ng ngiti saka hinagod ang buhok. Baby, di ba kinukulit mo ako lately about your daddy?
Aniya rito at mabilis naman na tumango ang bata. You want to see Daddy? In heaven? Nagulat siya sa isinagot nito. Minsan na rin kasi niyang sinabi rito na wala na ang daddy nito at nasa heaven. Natatandaan pa pala nito yon. Nakita niya kung paanong nagsalubong ang kilay ni Paolo sa isinagot ng bata, kaya kahit umiiyak ay hindi napigilang mapangiti ni Joy. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng anak. Saka ito iniharap kay Paolo na ngayon ay nakatingin lang sa kanila. Look, Daddy's crying oh. Aniya sa anak na halatang ikinagulat ni Paolo, ngunit agad ding lumambot ang ekspresyon ng muka nang mapatitig sa anak. Wipe his tears and tell him, don't cry na. Dagdag pa niya. Hindi agad kumilos ang bata sa sinabi niya. Nakatitig lang ito sa ama at tila nagdadalawang isip pa. Pakikiusapan pa sana ulit ni Joy ang bata na lumapit nang bigla itong humakbang sa kadali-daling tumakbo papunta kay Paolo. Agad na napaupo si Paolo para pantayan ang mukha ng bata. Nagulat ang lalaki nang hawakan ni Kia ang mukha nito at pahirin ang luha roon. Stop crying, Daddy! Ani Kian sa ama. Mahigpit na niyakap ni Paolo ang anak. Doon na tuluyang humagulhol si Joy. Maging si Paolo ay hindi na rin napigilan ng sarili habang mahigpit na yakap ang anak. Maya-maya pa ay binitiwan ni Paolo ang anak nila at saka nagtungo palapit sa kanya. Muli siyang nakaramdam ng matinding pagsisisi sa nagawa. Binalot siya ng matinding kahihiyan habang nasa harap nito. Patawarin mo ako, aniya sa gitna ng mga hikbi. Alam kong mali. Kasalanan ko lahat. Nagpadalos-dalos ako sa mga desisyon ko. Hindi ako nagpaalam sa iyo. Sunod-sunod na sabi niya saka napatingin kay Paolo. Napatitig siya sa mga mata nito. It's all my fault. Kung galit ka sa akin, tatanggapin ko lahat. Hindi na niya natapos pa ang kanyang mga sasabihin nang yakapin siya nito bigla. Matagal na kitang napatawad. Naghintay lang ako ng paliwanag mo, Joy. I waited so I could find peace. Kailanman ay walang nagbago sa pagtingin ko sa'yo. I tried everything just to let those Gundam feelings. But I couldn't. All these years, I was just mad at myself for doing nothing. Umalis ka at hinayaan kita. Now that I have the chance to have you back, I'll promise to do everything. I won't let anything come between us this time. Wala kang kasalanan, Paulo. Ako lang. Ako lang ang dapat sisihin. Hindi dapat ako nagpadala sa udyok ng iba. Natakot akong baka tama si Mama eh. Baka naging buhay namin sa piling ni Papa ang matam ko sa'yo. Baka imbis na gumana ang buhay ay bumigat pa. Pinili kong maging praktikal. At may isang tabi kong puso ko. Iwanan natin sa nakaraan ng lahat. Ani Paulo. Si Eve. Nag-aalalang sabi niya nang maalala ang fiancé nito. Galit siya. Pero wala naman ako magagawa kundi ang humingi ng tawad. Kailangan kong maging totoo sa sarili ko. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang talaga ang mahal ko. Paano ko magagawang magpakasal sa iba? Ngayong alam ko nang mahal mo pa rin ako. At may anak tayo. Teka, mahal mo nga ba ako? Sobra. Pag-amin niya na naging daan para halikan siya sa mga labi ng lalaki. Ang lalaking tinakbuhan niya noon ay muling bumalik sa buhay niya. At sa pagkakataong yon, hindi na niya hahayaang may humadlang pa sa kanila. Hindi na siya magpapasulsol sa iba at palaging pipiliin na manatili sa piling nito. Nagdesisyon silang magpakasal 1 taon mula nang magkabalikan. Hinayaan siya ni Paulo na ipagpatuloy ang kanyang negosyo. Ayaw rin naman niyang iasa kay Paulo ang lahat kahit pa kaya naman ito. Ayaw niyang mawala ang silbi dahil lang mayaman ang kanyang asawa. Naging maayos na rin ang lahat sa pagitan ni Paulo at ng mama niya. Ilang taon pa ang lumipas at mas napalago ni Joy ang sariling negosyo. At sa 10 taong kaarawan ni Kian, nalaman niyang nagdadalang tao na siyang uli. Ang buhay, kung minsan ay sadyang mahiwaga. Minsan iniwan mo na, ay babalik pa sa'yo. Dahil sa'yo talaga nakatadhana. Katulad na lang ng nangyari sa kanila ni Paulo. Mabuti na lang talaga at silang dalawa ang itinadhana para sa isa't isa. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe.
Salamat sa pakikinig. Mag-ingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.